Dalawa yung dahilan kung bakit nag-scale up ito o bakit nag-unravel. Una ay wala namang masyadong malalim na unity eh. Unity was a slogan, but there was no platform, there was no vision, there was no principles. No? I doubt even if there's friendship. Yes, Hindi sila yes. nagsama ng matagal eh. Oo. Ikalawa ay napaaga yung usapin ng next presidential election ng 2028. As early as 2022, no? Yung lahat ng mga reklamo ng kanilang mga allies, ng presidential sister, ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Vice President Sara, ay na-focus dun sa usapin ng 2028 election. Mukhang may promisa ang presidente na yung kanyang successor ay si Sara Duterte at mukhang as early as 2022, itong promisa na ito at the minimum ay pinagdudahan o isinuko na. Kaya napaaga yung away. Well, indirectly sinasabi niya, pinapakilala niya si Sara as the successor, no? Kung yung agreement na yan ay solid, is another thing, no? Pero definitely, yung ganong klaseng promisa, no? Kung yun man ay nangyari, ay nawala as early as 2022. Dahil nagsimula na dyan yung issue ng Tambaluslos. The Tambaluslos incident defined the recent mga bakbakan since last year. At lalo yung nag-scale up with the charter change proposal, which hindi lost sa mga Duterte, is an attempt para baguhin yung political system para maging pabor dun sa pinsan, si Speaker Romualdez. Yun yung tingin ng mga Duterte. Kaya napaaga yung bakbakan. At ngayon, nag-scale up na. Well, dagdag dyan yung nangyari sa Berlin. Nung binanatan siya na siya ay naglalamierda lang at nagbabakasyon, sinagot niya, pinakita niya yung kanyang schedule. Dapat yung ganun, hindi mo na pinapatulan, no? Oo. Yes. Dalawa yung dilema ng presidente, no? Yung mga banat sa kanya ay very fundamental na. Insurrection, uprising, sedition, even a hint of assassination. No, on that level, kinakailangan niya sumagot or else magmumukha siyang weak leader, no? Pero dapat pipiliin din niya yung kanyang battles. Hindi lahat papatulan niya. At ikatlo, dapat yung kanyang cabinet, yung kanyang mga kaalyado ang nagdedepensa sa kanya. Hindi ko masyado nakikita yun eh. Yun yung role ng mga cabinet secretary. Ito yung first line of defense. Parang nawawala yun eh. Parang ang engagement between the principals kaagad eh. Di ba? The ex-President Duterte at saka the incumbent president. So, ang kaibahan, si Digong kasama yung kanyang allies. Bumabanat si Pantaleon Alvarez, bumabanat si Vic Rodriguez na dating executive secretary, bumabanat yung kanyang anak, si Baste, no? At indirectly, bumabanat si Vice President. Kung maalala mo, nung rally ng sekta ni Kibuloy, pumunta ron si Vice President Sara Duterte. Very clear yung sigaw doon sa rally na yon. Pabagsakin si Bongbong Marcos. Wakasan yung kanyang pamumuno. Kaya indirectly, medyo uncomfortable yung ganyung posisyon. Okay. Leni Robredo, wasn't only demonized. Tinanggal siya sa cabinet. No? Hindi lang yung housing. Ginawa kasi siyang drug czar, kung maalala mo. No, si Duterte mismo nagmuwa sa kanyang drug czar. Pero nung nagsasalita si Vice President Leni Robredo na ang solusyon sa drug problem ay hindi yung extrajudicial killings. Ang solusyon ay pigilan yung supply. Tinanggal siya. Maliban sa demonize pa siya. So tama ka, very quick yung decision ni Duterte. Whether it is just or not is another thing. Pero very decisive siya na ito ay hindi na loyal sa akin. Kaya tinanggal niya, demonize niya. Ngayon, yung Vice President, no, na pumunta nga doon sa rally na balak siyang pabagsakin at hindi nagsalita o ang sabi niya, no comment doon sa pambubuli, doon sa pananakit sa ating kababayan sa West Philippine Sea. Ang sabi pa ni Presidente ay hindi naman niya trabaho yon as Secretary of Education. Pero clearly trabaho niya yun eh. Ang trabaho ng Vice President as Secretary of Education, yung kamulatan ng ating kabataan. At mahalaga dyan yung usapin ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Kaya medyo malabo yung pagdepensa niya. No? Tingin ko yung dahilan ay gusto pa rin niya ipakita na may semblance of unity. At least with the Vice President. Dahil nanalo siya based on unity eh.
Di ba? So gusto niya ipakita na meron pang ganong klaseng semblance kahit in substance wala na. Tingin ko it is not. No? Dahil the lines have been drawn no, these past few months. No? Humpty Dumpty na yan All the king's men cannot put them together again. No? Kahit anong gawin niya. Kaya dapat mag-devise na siya ng bagong narrative na sa kanya. Dahil tama ka, dahil sa kanyang passive-aggressive attitude, dahil sa kanyang conflict-averse attitude, ang nagdidikta ng narrative are the Duterte. Di ba? Yun yung magiging major fundamental weakness ni Presidente. The one dictating the narrative are the Duterte dahil sa kanyang klaseng passive-aggressive attitude. Dapat diretso na Yung horrified statement niya ay dapat ganun na yung kanyang narrative. Di ba? Huwag na niyang i-backpedal. Kung hindi, tatamaan siya as a weak leader. Tatamaan siya as an indecisive leader. At baka pagtawanan pa siya trying to mend a fundamental disunity. No, yun na yung Well, I do not want to second guess yung kanyang strategy. But this cannot be a long game. This cannot be a slow burn. Bakit? Dahil yung mga banat sa kanya are very fundamental at saka antagonistic. No? Hindi lang to simpleng differences. Ikalawa, parating yung midterm election. Which may undermine his leadership kung yung nakakuha ng Senate ay yung kanyang kalaban. No? At ikatlo, ito yung elephant in the room, we're in the middle of the great game ng superpowers. Ibig sabihin, nakikialam dito yung China. Internally, no? Ang dami na nga nilang proof na nakikialam internally, no? Kaya hindi ito pwedeng slow burn, no? It has to be a quick burn, a quick decisive action to show his leadership. Lalo na moving into the midterms. Kung titignan mo, Karen, hindi malinaw kung ano yung ruling party. Usually a president has a ruling party or a ruling coalition. No, in this case, hindi ganun kalinaw Wala namang sumiseryoso doon sa Partido Federal. Di ba? It's a bagong partido lang. Tapos yung ruling coalition ay nakasentro lamang sa isang partido, yung lakas ng kanyang pinsan, si Speaker Alvarez. So kailangan din niya mag-scale up politically. No? Yeah. Ano yung ruling party? At saka yung kanyang cabinet, kailangan magsimula ng depensahan siya. No? Or baka kinakailangan niyang palitan yung cabinet through a revamp, partly to change the narrative. Partly kumuha ng mga tao na mas effectively dedepensahan siya. Opposite naman ito Parang noong panahon ni Duterte, takot na takot yung tao dahil ang daming bumabagsak sa kalsada, ang daming extrajudicial killings in their thousands. No? Ngayon, parang yung presidente ay ayaw i-confront head-on itong mga antagonistic attacks on him. Pero mo, insurrection, uprising. Yes, kaya nga, di ba nung interview niya kahapon sa FOCAP, yung tanong ay, maganda naman yung sagot niya. No, I am no longer just a Marcos. I am a president. Then as a president, he should act as a president. Kailangan i-adjust niya yung kanyang personality, yung kanyang conduct as a president. As a president, you have all the power. No? Ngayon nga, napaka-weak na nung kanyang image. Ang balat pa sa kanya nung Davao Rally, authoritarian. Di ba? Yun yung balat sa kanya, authoritarian. Kaya dapat i-withdraw yung support. No? Pero yung opposite nga, yung kanyang attitude to govern, no? To put on the defensive his enemies para ma-survive niya itong midterm going into 2028. Kailangan niya mag-scale up, kailangan niya magbago as president, no? Sabi nga niya kahapon, he's no longer just a Marcos. Well, sabi ko nga kanina, he should get his house in order. Ibig sabihin, ayusin niya yung ruling coalition. Dahil isa to sa magiging major defender niya going into the midterms. Ikalawa, ayusin niya yung kanyang cabinet. The cabinet should be defending him. Hindi dapat tahimik lang sila, no? At ikatlo, yung narrative niya dun sa kanyang statement na horrified, yun yung dapat niyang gawin. Ibig sabihin, lumalabas naman horrified, this is practically treason and betrayal, no? Without directly saying it. So yun yung tono na dapat niyang i-scale up. At dapat niyang gamitin itong usapin ng West Philippine Sea dahil 90% ng populasyon
ay pwede siyang suportahan. Galit sa China at galit dun sa mga supporters ng China na clearly yun yung attitude ngayon ng mga Duterte at saka ng mga allies niya. So gamitin niya, weaponize niya itong issue ng West Philippine Sea against his enemies, which are clearly the Duterte. At slap siya in terms of tone. Well, wala na siyang magagawa sa kanyang sister, no? Very fundamental na yung kanilang mga differences, no? Although may cracks na rin sa relasyon ng kanyang sister with the Duterte. Binanatan ni Baste si Aimee, binanatan ni Panelo, no? Meron silang mga binabanggit na mga agreement na hindi natuloy. At hindi sinuportahan ni Aimee yung calls for secession, calls for insurrection, calls for mutiny. So, medyo yung relasyon niya sa Duterte hindi na rin ganun kasolid, no? Pero, ang sinasabi ko kasing scaling up, getting his house in order, ay yung kanyang ruling coalition. No? Halimbawa, yung lahat ng sumusuporta sa kanyang partido, formalize na niya as a ruling coalition. Yun naman ang nangyayari sa lahat ng presidente. Kung maaalala mo, Karen, di ba? Yeah. Ngayon, absent yun, wala yun. At hindi klaro, sino ba ang kanyang mga political operators, political strategies, etc. Halimbawa, si Vice President Sara Duterte, malinaw, yung kanyang campaign manager at saka chief operator, si former Secretary Ebasco. No? Yun yung kanyang ngayon. Kay BBM, hindi malinaw eh. So wala ka ng ruling coalition, wala ka pang mga political strategies and operators, no? At hindi ka pa nag-i-scale up as a leader. Okay. So, delikado yan. Delikado. Well, kung titignan natin yung lahat ng survey, yung Pulse Asia, yung Okta, etc., no? Ang sinasabi, malaking bahagi ng populasyon ngayon ay nagiging disenchanted. No? Meron kang 50% na hati between the Duterte and the Marcos. 30% sa Marcos, 20% sa Duterte. Pero meron kang napakalaki, 45% na ayaw sa pareho, no? At saka 15% na disenchanted. That's 45%. Sa ngayon, ang nakikinabang dyan si Tulfo. Pero that 45% is a huge potential. That's almost half of the voting population, no? So kung sino yung makaka-harness dyan, halimbawa, merong emerging new kind of patriotism mga Pilipino. Dati passive yan eh. Ngayon, medyo active dahil doon sa aggression sa West Philippine Sea. Kaya nga sinasabi ko kanina, that can be weaponized as never before. Dahil nagiging emotional yung West Philippine Sea issue. Ibig sabihin, this is the first time foreign policy can play into the election. Dahil emotional siya. Before, hindi eh. So, yan ay bahagi probably nung 45 to 50% na disenchanted, na walang namumuno sa kanila. At ito yung pwedeng pakinabangan ng isang black swan o a third pole. No? Kung hindi mag-i-scale up yung two major contenders, yung the Duterte and the Marcos, na parehong bumababa, pinapakita ng survey. Kaya tama ka, malaking bahagi ng populasyon naghahanap ng alternative o naghahanap ng leadership. Yeah. Sa ngayon, medyo doon mahina ang presidente. Doon niya kinakailangang ayusin. Change the political narrative in your favor. Dahil sa ngayon, iba ang nagdidictate ng political narrative. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumuturgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang